What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Panibagong ebidensya ang isinampa ni Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab, at ni Tatay Digong sa loob ng Supreme Court mga kababayan. Na nakita dito na procedural lapse ang ginawa ng mga bangag, ibig sabihin ay may intention talaga di umano na nakawin ang mga figures o numbers ng pondo na nakasulat sa dokumento. Grabe naman yan. At neglection of duty rin ang ginawa ng mga ilang congressman at congresswoman at mga senador sapagkat nilagay nga sa alanganin ang buwis ng taong bayan na maaari at pwedeng nakawin ng sinumang pulpol na politiko na nauupo. At dahil dito mga kababayan ay ayaw nang mag-invest ng mga foreign investors sa ating bansa dahil pangit na ang perception nila o pagtingin nila sa ating gobyerno na nakakahiyamang isipin nakikilala na sa pagiging kurakot at pagnanakaw. Nasa isip nga nila kung sa mamamayan nga mismo ng bansang Pilipinas, kaya nga nilang goyogin sila, what more pa na silang dayo na nag-i-invest lamang sa ating bansa. Hay nako, kung kaya naman dapat bilisan ang pagsampa di umano sa BICAM na ito para managot kung sino-sino ang mga nag-fill in the blanks dito sa BICAM report. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated po kayo sa ating channel. At yun na nga mga kababayan, hindi rin nakaligtas itong ginawang pagtakbo ni Kimbo sa mga reporter. Nang tanungin nga siya sa usapin ng BICAM na ngayon nakikita natin mga kababayan na naghuhugas kamay ngayon itong mga kasalin sa ginawang session nila Tambalos Zaldico. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Talagang natanggap nila ang nilagdaan. At ito rin yung ipinadala by email din ata una, sabi ni Congressman Ungab, at makikita mo rin kasi doon kung sent to many siya, 'di ba, sa mga kongresista. So, ibig sabihin ito yung ipinakalat nila bago ang ratification. So, niratipikahan nila yung ganito na blanco. Oh, ano sa tingin mo dito, Doc? Alam mo, yan dahil pinirmahan nila yan na may mga blanco. That is, in effect, Admar, dereliction of duty. Kasi alam mo, yung mga mambabatas natin, hinilal sila dyan sa pwesto para gawin nila yung trabaho nila, which is, kung ikaw lalagda ka on the affirmative dyan sa proposed na budget, yan bahagi ng iyong responsibilidad. Now, inherent dyan sa responsibilidad na yan, Admar at mga kababayan, ay yung pagbabasa, pag-check, pag-verify, kung ano yung pinipirman mo. That goes to show, Admar, na marami sa ating mga kongresista, pumipirma na lang sila na hindi nila binabasa kung ano yung kanilang pinirmahan. In fact, may mga ibang congressman nga na umamin din, Admar, na nagsasabi na meron talagang blanco na ipirmahan nila, may umamin. So, ibig sabihin, may umamin na mga mambabatas and then meron din yung evidence na yan na merong stamp, Admar, nakalagay ang petsa, yung oras na natanggap nila. Ibig sabihin ito na talagang na hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin, na pag-aralan muna yung kanilang pinipirmahan. So the fact na pinirmahan nila yan, complicit sila dun sa nangyari dyan sa fill in the blanks na yan, Admar, sa ating, sa BICAM report na yan. At ang nakakabahala dyan is sino yung naglagay ng mga numero papunta dun sa enrolled bill, yung gap. Kasi nung pinirmahan na ni President yung gap, magiging gaan na yun. Sino yung nag-fill in the blank? Kasi kung sino yung nag-fill in the blank na yun, that is a usurpation ng kapangyarihan ng Kongreso. Kasi tandaan natin, under the law, ang Congress, sila lang ang pupwedeng maglagay ng mga numero dyan. Hindi yan technical working group. Oo. Hindi yan pwede doon sa mga tinatawag na bahagi ng technical working group na, ikaw yun ang bahala dyan. Hindi. Dapat yung mga binigyan ng kapangyarihan ng mga halal na kongresista. Yes. Kasi nga, under the law, kailangan members of Congress ang maglalagay ng mga numbers at sila magboboto niyan. Sa kaso na yan, nagkaroon ng procedural na lapse. Tawag yan procedural lapse. Kasi nangyari, ni-ratify na merong mga blanco. So, and that is a problem. So, ibig sabihin yan, Admar, if indeed na yung budget na yan ay merong lapse, then that makes the entire law invalid. So, ibig sabihin, kapag ka-invalid yung batas na yan, unconstitutional, illegal, ang mangyayari niyan is babalik tayo dun sa dating budget.
So ibig sabihin, Admar, yung mga ahensya na nabawasan ng budget dito sa 2025 na GAA, sila ang dito, makikinabang kapag bumalik tayo sa lumang budget kapag ninalify yan ng Supreme Court. Kasi may mga may mga nagsampa na ng kaso. I don't know kung sina Congressman Sid Ungab magfa-file din. So, pagkakaalam ko mukhang magpa-file din sila. So ibig sabihin, ang mangyayari naman kasi yan, Admar, i-consolidate lang yan ng Supreme Court. I-consolidate nila lahat ng mga complaints, lahat ng mga nag-file sa iisang kaso. And then, pag naghatol ang Supreme Court dyan, sana naman bilisan din nila, kasi nga, that is a matter of national interest yung sa kaso ng budget, babalik yan sa dating budget. Now, the question din to Admar, ito magandang tanong. Kasi lang sa Supreme Court ngayon, yung kaso na yan, may mga magpapile pa. Kung ang Supreme Court, ano kaya ang mangyayari din sa kanila? Kasi kung sa lumang budget, hindi ko nagkakamali, mas mababa yung pondo nila. Di ba? So from a purely self-interested point of view, assuming isang tabi muna natin yung batas. From a purely self-interested point of view, ang Supreme Court, they are inclined na wag natin itong inalify kasi lilit yung budget. So, diba? Pero siyempre may issue din yan ng batas kung anong susundin, etc. No? So pero ang punto ko dito is clearly, based na evidence na meron tayo, no? At least yung nasa public, no? Alam natin, talagang may problema itong BICAM report na ito na kung saan naging basis ito nung GAA, no? And then naging GAA. So ibig sabihin, kailangan magkaroon din dito, Admar, ng investigation. So yung investigation diyan, sino yung nag-fill in the blanks? Kasi ibang kaso pa yung may fill in the blanks, ibang kaso pa yung sino yung naglagay, Admar. Kasi kung mapatunayan na kung sino-sino lang, no, hindi member ng kongreso or baga talagang merong lapse, then the law should be rendered as illegal. Yun yung mangyayari dyan. Opo. So, itong ano yung epekto nito lalo na sa pananaw ng mga foreign investor? Kasi merong nilabas na pahayag din dito, press release ang Office of the Speaker na meron silang strong optimism na maraming mga foreign investor after ito sa pagdalos noon sa World Economic Forum para sa ating bansa. Pero sa mga ganitong issue po na naririnig, at for sure maririnig yan ng mga international, kasi bago yan sila maglalagak ng puhunan dito, meron siguro yun silang ipapadala or titingin, meron silang mga consultant din siguro dito, pakitingin nga, maganda ba, ano bang tingin ninyo, ano ba mga balita dyan. Pag naririnig nila itong mga ganito na usapin sa issue dyan sa budget na yan, na napagdududahan na pinakakurap na budget daw, at na nagsalita na rin yung mga oligarchs mismo, no? Makati Business Club, ano yung epekto nito lalo na sa paghihikayat natin ng mga banyagang mga mamumuhunan? Well, that tells you a lot about the status of our governance sa Pilipinas. So, yung state of governance natin. Ibig sabihin ito na kung halimbawa, ganyan naman pala ang ginagawa sa budget, the process of the budget, madugo yan. Umpisa ng cycle, kakausapin mo yung mga ahensya, makukuha ka ng input sa kanila, bubuuin yung National Expenditure Program, yung mga agencies papatawag ng Kongreso, they'll have to defend their budget, di ba? Tagal niya, ilang buwan yan. And then pagdating sa huli naman pala, bablangko rin pala yung ibang ahensya. So kung yung trabaho na ginawa ng ating mga kawani ng gobyerno, parang nabaliwala. So that tells you kung anong klaseng governance meron tayo. We're paying people to do work, pero isasantabi rin naman pala natin yung kanilang mga pinaghirapan. So that tells you also kung gaano ka-inefficient yung ating gobyerno. So ibig sabihin ng inefficiency is, kumbaga, yung ginagawa ng ating gobyerno, parang nagsasayang lang tayo ng pera. Hindi ba? O bakit ka pa kukonsulta? Bakit mo pa ikukonsulta yung mga iba't ibang ahensya? Sa bandang dulo naman pala, ikaw rin naman pala ang masusunod. Hindi ba? Kung sino man yung Speaker of the House, o kung sino man yung nasa BICAM, hindi ba? O Senate President, sila rin naman pala ang masusunod sa bandang huli. So ibig sabihin ito, that says a lot about the quality ng governance na meron tayo. Now, the quality of governance has implication in terms of attractiveness of a country in the eyes of foreign investors. So, ibig sabihin po niyan, tinitingnan po ng foreign investor yung kalidad din ng pamamahala sa isang bansa. Kasi, alam mo, Admar, kapag pangit ang kalidad ng governance sa isang bansa, ang tingin dyan ng mga investor ay risking mag-invest sa mga bansang yan. Bakit risky? Tingnan mo nga, sariling gobyerno ang ginagawa. Isilasantabi yung kung ano yung effort ng mga kawani ng gobyerno sa bandang huli, sila rin palang masusunod. Kung kaya nilang gawin yan sa mismong mga kawani ng gobyerno, kaya nilang gawin yan sa ibang tao. So nakakabahala yan
from the point of view of hindi lang ng foreign investor, no? Even mga Correct. simpleng tao na gustong pumunta sa Pilipinas para magbakasyon, hindi ba? So makakaapekto 'yan Nakakahiya talaga mga kababayan, no? Ng mga nasa gobyerno pa ang gumagawa ng ganitong klaseng gawain. sa pananaw, no, ng mga banyaga sa ating bansa, no? At syempre kung hindi maganda ang perception ng international community in terms of sa quality ng governance ng isang bansa, hindi lang ito makakaapekto Admar sa foreign investment. Makakaapekto din ito, for example, sa yung tinatawag natin ng mga credit risk ratings. Kasi yung mga credit risk ratings, Admar, it also factors in governance eh. So halimbawa kung ang isang bansa perceived as risky dahil nga yung quality of governance niya napakapangit, nakakaapekto yan sa credit risk rating. Ibig sabihin, kung mangungutang ang isang bansa sa external, mangungutang siya, or even internal, ang mangyayari niyan is kung mataas yung risk, hindi sila makakakuha ng magandang interest kung sila yung mangungutang. Mas mataas ang cost of borrowing. And usually, yung mga bansa na mataas ang cost of borrowing, yan yung mga bansa na politically unstable, o yan yung mga bansa na mayroong poor yung kanilang quality of governance, ano? So dahil dyan sa nakikita natin na nangyayari sa budget, isa yan sa mga halimbawa or example or exhibit, ika nga, about the quality ng governance na meron po tayo sa ating bansa. It's very sad and unfortunate. Pero may silver lining din dyan, Admar. Kasi the fact na meron tayong social media, na meron na tayong mga citizen journalist, na meron na tayong mga kababayan mismo na sila mismo, ay mapanuri at talagang ini-scrutinize nila yung mga documents na kahit mga netizens, Admar, yung mga nagko-comment sa atin dyan sa comment section, makikita natin na engaged ang taong bayan. Ibig sabihin yan, mga kababayan, na they care about what is going on. At ang silver lining dyan is sa pamamagitan po ng ating mga kababayan, sa pamamagitan po ninyo, no, kayo rin po ang makakatulong para ma-improve po yung governance sa ating bansa. Kaya nga timing din at kasi mag-election, di ba? So timing dyan na, alam naman natin na ganyan pa lang nangyayari sa budget. Alam natin na may mga blanco. Kailan kaya unang nagsimula yung mga blanco na yan? No, maganda rin tanong yan, Admar. Has this happened in the past? I have a feeling na nangyari na ito before. Kaya lang hindi napapansin. Ang maganda po ngayon, dahil sa mga opportunities na meron tayo, kagaya halimbawa ng social media, kagaya halimbawa ng mga totoong media na kagaya ng SMNI, nabibigyan po ng oportunidad ang taong bayan na ma-scrutinize po yung mga bagay-bagay na yan. Opo, and itong mga ganitong usapin, kumbaga sasabihin ng mga negosyante na nagawa nga nila mag-corrupt magnakaw sa pera ng bayan. Lalo na tayo talagang tingin nila sa atin maraming pera kasi mga negosyante, foreign investor. So, nandun yung agam-agam, hindi mawawala yung ganyang agam-agam once na mga ganito yung mga maririnig nila, Doc. Oo, kasi nga Grabe. alam din nakikita nila sa mga nangyayari. Nandyan yung that is a signal of corruption, Admar. So the fact na nagkaroon dyan ng mga blanco, ibig sabihin merong intent, no, na baguhin yung numbers, merong intent na dagdagan, hindi ba? Bakit nila kailangan dagdagan? Ano bang meron dyan? Ano bang gustong insertion ang nilagay dyan? Ano bang pork barrel meron dyan? Kumbaga, these are indicators that there is corruption that is going on. No? The fact na may mga blanco dyan tells you na merong something na hindi maganda, no, na gustong gawin itong ating mga kababayan. Hindi natin alam din, Admar, kung congressman ba o ordinaryong tao lang yung naglagay ng numbers. So we don't know. In fact, the public, Admar, deserve to know kung anong nangyari dyan. Kailangan talaga po magkaroon ng investigasyon. I am actually calling on yung ating House, no, House of Representatives at ang Senado, yung Congress mismo, na magkaroon ng investigation, no, in terms of determining kung ano yung nangyari dun sa pagratifika nung amounts, no, na nag-a-appear doon sa BICAM report papunta doon sa enrolled bill. So kinakailangan magkaroon yan ng investigation kasi alam mo, hangga't walang nangyayaring investigation dyan, nagkakaroon talaga, Admar, ng agam-agam ang tao. Giisip ang mga kababayan natin na kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Ngayon sasabihin natin na Congress ang mag-iimbestiga, sila rin ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. So be it, hindi ba? As long as magkaroon sila ng investigasyon. And then from there, we will know kung ano nangyari based on their own investigation. And then from there, we can judge. Sa ngayon kasi, Admar, nangyayari, kagaya halimbawa si Congresswoman Kimbo, no? Si Stella Kimbo. Nung siya itinatanong tungkol dyan, anong ginawa ni Congresswoman Kimbo, siya tumakbo. Hindi ba? So hindi siya nagpa-unlock ng panay. Nakita ko yun sa mga video clip
na dapat sana Correct. nagbigay siya ng kanyang saloobin. Isa pa yan, no? Halatang masyadong kasapakat sa mga nakawan na nangyayari sa loob ng gobyerno. Dapat nga noong na-check and balance ito, nakita ang mga mamahaling gamit na mayroon siya, tulad ng mga luxury watches, luxury bags at artista van nito, sinuri na ang kanyang net worth. At dapat dati pa nasibak na sa pwesto. Pero anong nangyari ngayon mga kababayan? Kapalit pa niya itong si Zaldico. No? Kasi bahagi siya niyan eh. In fact, siya ang parang vice chair nung time na yun, di ba? At si Zaldico ang pinaka-chairman nung time na yun. So, ibig sabihin, marami siyang alam patungkol dun sa naging proseso at kung ano yung naging outcome. So, bakit hindi siya makapagsalita? No? Bakit? At saka, ito pa pala, Admar, no? Why is it the President of the Philippines at saka si E.S. Bersamin, why is it the Executive Department? Sila ang nagsasalita patungkol dyan. Samantalang ang issue na yan ay that is legislative in character. Hindi ba? So, ibig sabihin nito, bakit ang Pangulo natin at ang kanyang mga tauhan, kagaya ng E.S. Bersamin, sila nagsasalita on behalf of Congress? Dapat naman po ang Kongreso ang magpapaliwanag yan. So, ganun po yun. Ano? So, sa palagay ko, habang may panahon pa, no, bago po magsimula ang kampanya, kasi malapit-lapit na rin po ang kampanya for national positions, bago po magsara ang Kongreso, hinihiling po sana yung ating Kongreso po, magpaliwanag po sila sa taong bayan kung ano po ba talaga ang nangyari dyan para masettle na rin po yung agam-agam. Naniniwala naman po ako na may mga congressman dyan na gusto rin magsalita. Sana i-allow sila rin na magsalita. Oo, ang pagkakaintindi ko rin doon sa pahayag sa executive branch po natin, parang hugas kamay na rin sila eh. Nung una, kanilang ini-emphasize, yung kanilang tugon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napaka-bold. Nagsisinungaling. Fake news yan. At pati mismo ang si Marcos Jr., fake news yan. Pero nung muling nag-rebat itong na sinabi, hindi naman gaayong blanco. Ang pinatutungkulan namin ay yung mismong bicameral report. Tapos, nung nagkaroon ng press con, medyo umatras. Sabi niya, ay wala kaming kinalaman din dyan. So kumbaga, tinanggap na nila na parang kung magkaroon man ng mali, parang indirectly, sinasabi nila na kung blanco talaga yon, walang kasalanan ang Pangulo. Labas kami dyan. Di ba? So, kasi nga, legislative yan, Admare. Ang dapat talaga magsalita dyan, yung kampo ni na Speaker Martin Romualdez, at saka yung kampo ni Senate President Chis Escudero. So sila dapat nagpapaliwanag yan. Kasi, actually, Admar, kung ikaw presidente, darating na lang sa'yo yung enrolled bill for you to sign. Di ba? Ang isa pa maganda pa rin yung tanong dyan, Admar. Nung pinag-aralan niya ni na President Marcos, kasi di ba may mga binito sila dyan, tapos may paliwanag dun sa mga binito. Nung pinag-aralan nila yan, na-encounter ba nila na may blanco? Pagkakaalam ko, wala daw blanco ayon sa kanila. So, leave it as it that, na walang blanco, then ang dapat talaga magpaliwanag dyan is the congressional side, yung legislative side ng ating gobyerno. Ang dapat nagsasalita dyan, hindi yung executive. The fact na kagaya ni Representative Kimbo na she was running away from reporters, it actually sends a bad signal sa mga mamamayan that they prefer to be quiet about the issue, na dapat nagsasalita sila. Meron ng statement din dito ang sabi dito sa mga balita ngayong lumabas na iginiit ni Acting House APRO Chair Stella Kimbo na wasto at naayon sa batas at ganap na maipatutupad ang 2025 General's Appropriations Act at politically motivated lang daw itong mga pangyayaring ito. Sabi pa niya dito, it's unfortunate that an administrative matter is being maliciously misconstrued to create controversy where there is none. This matter has been sufficiently explained, and at a time when we face far real and urgent national challenges, it would be more productive to focus on efforts and addressing the legitimately pressing needs of our people. Pero hindi pa rin niya direktang sinasagot kung meron nga bang mali, kung meron nga bang blanco doon sa mismong report. Alam mo, Admar, Talagang hugas kamay sila mga kababayan, no? At sinasabi pa nila na ituon na lang sa ibang atensyon na balita at hindi na sa BICAM. acceptable yung sinasabi na yan ni Representative Kimbo. No? By the way, si Stella Kimbo, kabaro ko rin, economist din yan, di ba? Teacher. Yang si Stella Kimbo, alam mo, valid sana yung kanyang sinabi, acceptable. Kung walang prosesong dapat sundin, di ba? Pero may proseso po kasi tayo. At yung proseso na yan, nasa saligang batas po yan ng ating bansa. Nasa batas po, may process na dapat na sinusunod. Ngayon, kung hindi po nasunod yung proseso, dapat hindi natin pwedeng isang tabi yun. Hindi natin pwedeng i-trivialize, no, yung issue ng hindi pagsunod sa proseso. Kasi nga, kaya nga nilagay ng saligang batas yung proseso na yan dyan para sundin po yan. No? Kasi
sagrado pong ano yun, sagradong duty yan ng mga congressman, ano, yung pagtataya ng budget for the year at pagsunod sa proseso. That is a sacred duty yan, nasa saligang batas po yan, no? Yung mga framers naman natin ng Constitution, hindi naman nila ilalagay yan dyan kung hindi nila sa palagay nila, hindi yan importante, yung lalong-lalo na yung mga proseso, no? So, ibig sabihin, kung merong paglabag sa proseso, dapat yan ay magkaroon ng investigasyon, dapat malaman yan ng taong bayan kung ano yung naging procedural lapse, no? Kung meron man, para ma-settle na itong issue na to. Hindi ito pwedeng kalimutan lang natin, sabihin natin na, meron na po tayong budget, yun po ang mas mahalaga, no? Kahit na kung isang tabi natin yung proseso at meron na tayong budget, yun yung mahalaga, hindi po ganun dapat. Dapat sumunod po tayo sa proseso, dapat sumunod po tayo sa saligang batas kasi yun po ang that is the highest law of the land, Admar, the Constitution. At yung nag-set ng proseso niyan is the Constitution itself. So, kumbaga, the fact na may mga Congress people tayo na ayaw nilang sundin, no, yung kung ano yung sinasabi ng saligang batas, that says a lot about the quality of leaders that we have. Basahin ko lang yung iba pa sa kanya mga sinabi. Kasi, ang kanya ring pinuntuhan, nireaffirm din niya yung naging statement ng nasa executive. Basahin ko lang ha. Sabi dito, to reaffirm what has already been clearly stated by the Executive Secretary, the Secretary of the Department of Budget and Management, the Senate President, and the President himself. Na alam naman natin kung ano yung kanilang pinatutungkulan doon na sa GAA. Hindi naman po yun yung sinasabing may blanco. Sabi pa niya dito, and I quote ni Kimbo, the 2025 General Appropriations Act is lawful, valid, and fully enforceable. There are two key points I want to stress for the benefit of all. First, the enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Second, the bicameral report explicitly authorized ito na yung siguro palusot. Paliwanag nila doon sa blanco. Second, the bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. These do not affect the integrity nor the legality of the budget. Ito yung parang pinakasagot siguro doon sa tanong kasi puro sila GAA, puro sila doon sa GAA, pero ang sinasabi po ni na Congressman Ungab at dati Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa, ang blanco ay committee report. Pero doon sa tanong natin kanina, sino yung nag-fill in the blanks? Parang sinasabi niya rito na binibigyan nila ng kapangyarihan na mag-correct at mag-adjust ang technical secretariats na napag-usapan nga natin kanina na sa pananaw natin, dapat yung mga halal. Hindi siguro yung mga simpleng grammar lang, pwede yon siguro. Pero itong mga halaga mismo, kasi kung babasahin mo yung mga blanco, merong mga ano dun mahahalaga, importanteng mga termino yung dapat na ilagay mo doon at saka yung kung magkano. Sabi pa niya dito, when the members of the bicameral committee signed the report, all appropriations had already been determined. Buti pa sana kung mga misspelling lamang, no? Mali sa grammar, mali sa spelling, pero hindi. Blanco talaga mga kababayan. Para siguro sulat nila kung sino ang makakatanggap ng pera na yon. Kung kay Kimbo ba, kay Zaldico, kay Tambalos, kay Grace po, o kay Senator Cheese, o sino man yan, no? Di umano. Di naman tanga ang taong bayan para hindi malaman ang intensyon na nakawin ito. And approved. No changes were made. Pero paano yun? Ang tanong ko nga rito, Doc, paano na-determine and approve na wala naman doon sa naging kasunduan nila kasi yun ang nilagdaan nila, wala namang blanco naman. Wala namang napag-usapan doon na ito yung ilagay mo. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong dalang balita nila Sir Admar at ni Dr. Michael Batu. Na totoo nga ang neglection of duty ito at pag-falsify sa mga dokumento kung kaya't kailangan may managot sa usapin na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.